CEO ng isa sa pinakamalaki at malakas na kumpanya si Luis Trejano Lamberge. May 8 kumpanya ang mga Lamberge sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa Sweden, Turkey, South Korea, Hong Kong, Singapore, France, Philippines at China. Sikat na sikat ang kanilang pangalan, lalong-lalo na sa industriya. Bukod sa mayaman si Luis, napakagwapo pa nitong lalaki at napakarami talaga ang nagkakandara pa ditong mga babae. Hindi basta-basta ang mga babaeng nagkakagusto kay Luis. Dahil talaga namang may masasabi sa buhay ang mga ito. Ang long-time girlfriend ni Luis na si Atasha ay kilala at sikat din. Actress, model at galing din sa mayamang pamilya ang dalaga. Ngunit naghiwalay sila nito dahil mas pinili nito ang karir kaysa sa pagpapamilya. Nais kasi ng mga magulang ni Luis na makapag-asawa na ito ng maaga, lalo pa 32 na ito. Gusto ng mga magulang nito na bigyan niya na ng apo ang mga ito sa lalong madaling panahon. Habang si Francesca Mercado ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya sa Hong Kong. Nadistino siya noon sa Hong Kong, ngunit ngayon balik Pinas na muli siya. Sa pagbabalik sa Pinas ay baon niya ang alaalan nila ng lalaking nakabuntis sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman ay ang boss pala niya ang nakakuha sa kanyang puri at nakapunla sa kanyang sinapupunan. What would she do? She will hide the daughter of Mr. Lamberge or tell it to him that he's going to be a father? Ating alamin ang buong kwento. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang puting bagay na iyon. Hindi siya makapaniwalang nabuntis siya ng lalaki na ka-one night stand niya noong nakaraang buwan. Kasalanan niyang nagpakalasing siya sa birthday party ng isang kaibigan. Hindi naman niya akalaing bibigay agad ang lalaking hinalikan niya. Dare lang naman yun ng mga kaibigan niya. Ang unang lalaking papasok sa pinto ay kailangan niyang halikan. Dahil nahihilo na siya at halos wala na sa katinuan, sinunod niya ang utos ng mga ito sa kanya. Hinalikan nga niya ang lalaking pumasok sa pinto at pagkatapos ay nalaman na lang niyang nasa kwarto na siya na hindi pamilyar sa kanya. Nagiinit noon ang pakiramdam niya na parang gustong-gusto niya ang bawat haplos ng lalaking pangahas na nagpapaligaya sa kanya sa mga oras na yun. Wala siya sa katinuan para humindi at pumigil sa balak ng lalaki. Hindi kalaunan, naganap ang dapat na maganap sa kanila ng lalaking may malaking pangangatawan. Naalala niya lang sa lalaki ay ang mata nitong kulay gray at may tattoo ito sa likod banda sa balikat nito na parang susi na napapalibutan ng rosas. Hindi yun malaking tattoo pero sapat naman para makita niya ng maayos. Nagising siya noon na mag-isa na lamang sa kwarto. Walang katao-tao at tanging pinagsuotan na lamang niya ang naroong nakakalat sa sahig. Umiyak siya ng oras na yun dahil naibigay niya ang V-card niya sa hindi naman niya kakilala. Wala na siyang magagawa kahit paanong iyak niya. Kaya naman itinuloy na lang niya ang buhay niya sa Hong Kong. Pero nagkasakit siya at tumamlay. Kaya naman nagdesisyon siya na magpalipat muli sa Pilipinas. Pagbalik sa Pinas, hindi pa rin nawawala ang masamang pakiramdam niya. Kaya naman nagdesisyon siyang magpa-check up at sinabi sa kanya ng doktor na siya ay nagdadalang tao. Hindi siya agad naniwala at inulit niya ang PT na ginamit niya dahil baka nagkamali lang ang doktor sa pagsuri sa kanya. Pero heto ngayon, nag-positive ang PT na pangatlong beses na niyang ginamit. Muli ay naiyak na naman siya sa panlulumo dahil hindi pa pala natatapos ang kanyang problema. Mas mabigat pa pala ngayon ang problemang kinakaharap niya. Dahil ilang buwan niya itong bibit-bitin sa katawan niya. 7 weeks pa lang naman ang tiyan niya, kaya hindi pa iyon halata sa kanyang katawan. Mabuti na lamang at mapayat lamang siya kung kaya hindi agad iyon makikita. Flat na flat pa naman ang tiyan niya na parang walang bata sa loob, kaya nakakapag-skirt pa siya at fitted dress na ginagamit niyang pumasok sa opisina. Inayos niya ang sarili bago naggayak papasok sa trabaho. Tinakpan niya ng cream ang namumugto niya mga mata. Nilagyan niya na makapal na koloreta ang buo niyang muka upang hindi yun mapansin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Marami ang nagtatanong sa mga katrabaho niya kung bakit daw nakaabot siya sa edad na 27 na hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. O kahit pampalipas oras lamang. Tanging ngiti lamang ang sagot niya sa mga ito dahil hindi naman siya ganoong nagkukwento ng buhay niya sa mga ito. Pero meron siyang 2 kaibigan na katrabaho din niya na pinagsasabihan niya ng mga kwento na nangyayari sa kanyang buhay, sina Kelly at Jam.
Si Jam at Kelly ang napagsasabihan niya ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Alam din ng mga ito na nagpa-check up siya noong nakaraang araw. Sila ang nagpayo na ulitin niya ang PT na ginamit upang makasigurado talagang buntis nga siya. Oh, anong resulta? Bumungad sa kanya si Jam. Ganoon pa rin eh. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Oo nga't blessing ang pagkakaroon ng anak. Pero tama ba na sa kanya pa mangyari ang ganito? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung magiging mabuting ina ba siya sa batang nasa sinapupunan niya. Kung maaalagaan niya ba ito ng tama. Kung mabibigyan ba niya ito ng maayos na buhay. At higit sa lahat, kung mabubuo ba niya ang pamilya na kalalakihan ng kanyang anak. Hindi niya kilala ang nakabuntis sa kanya. At hindi niya alam kung saan nahahagilapin sa Hong Kong ang lalaki. Paano pala kung may pamilya na ito't hindi kaya may girlfriend? Paano na ang anak niya? Sino ang magpapakaama para sa bata? Tulala siya maghapon at wala sa sarili. Hindi nga siya nakapag-focus ng maayos sa ginagawa niya. Dahil sa kanya mga iniisip, kaya hindi niya alam na babangga na pala siya sa lalaking may malaking pangangatawan. Aakyat sana siya sa 34th floor dahil may ipapasa siyang mga papeles. Ngunit nagkabanggaan sila ng lalaki papasok sana sa elevator. Mabilis niyang hinabol ang mga papel na sumambulat sa sahig. Nagkalat iyon at lumipad ang iba sa paligid. Hinawi niya ang mahabang buhok upang mas makita ang mga papel. Pero tumambad sa kanya ang 2 piraso ng mga sapatos na kay kintab at sobrang linis. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin sa may-ari ng sapatos na nasa harapan niya. Tumayo siya upang pagmasdan ng maayos ang muka ng lalaki na kabanggaan. Nag-aalala siyang baka magalit ito sa kanya dahil kasalanan naman kasi niya. Ewan ba niya kung bakit tulala siya ngayon? Siguro dahil sa pagbubuntis niya na kanyang pinoproblema. Nang makaharap ang lalaki, yumuko siya ng bahagya at humingi ng pasensya dito. Pasensya na po kayo. Hindi ko po napansin, sir, na nandyan po kayo kaya pasensya na po ulit. Hingi niyang pasensya dito. Hindi siya tumingin dito dahil nahihiya siya. Pinulot niyang muli ang mga nagkalat na papel sa sahig at pinagtipon-tipon niya iyon. Nang makuha niya lahat, chinek niya kung okay na ba ang lahat ng papeles at walang nawawalang pahina. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang bigla na lamang may kung sino ang humawak sa pisngi niya at pinaharap dito. Nanlalaki ang mata niya sa gulat dahil sa pagkabigla. Mabuti na lamang at nahawakan niyang maigi ang mga papel, kung hindi ay nabitawan niya na naman yun. Napanganga siya nang makita niya ang pares ng mga matang kulay abos sa kanyang harapan. Ilang pulgada na lang ang pagitan, magdidikit na ang kanilang mga katawan. "What's your name?" Tanong nito habang titig na titig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang kabuuan ng kanyang mukha mula sa mata, ilong hanggang sa magtagal iyon sa kanyang labi. Kilala ko po ba kayo, sir? Balik tanong niya dito. I said, "What's your name?" Mariin at tila hindi na makapaghintay na sabi nito. Nangunot naman ang noo niya dahil sa inakto nito gayong hindi pa naman sila nito nagkikita kahit kailan. Tinitigan niya ang lalaki ng maigi. Inalala niya kung nagkita na ba sila nito dati. Malaki ang katawan nito at medyo tanaman ang kulay. May kaunting bakas ng balbas nito sa baba na halatang sinishave palagi upang mapanatiling malinis ang balat. Naka-white long sleeve ito na may necktie. Nakatupi ng bahagya ang long sleeve nito sa braso, kaya naman mas nahapit talaga ang damit na suot nito sa katawan nito. Malaki din itong lalaki na sa tingin niya ay 6-footer. Hindi siya gaanong marunong pagdating sa height, pero masasabi niyang papasa ang lalaki sa modeling. Gwapo ito kung tutuusin, lalo pat nadipina ng maigi ang mga bagang nito at malalantik din ang mga pilikmata. Maging ang kilay nito ay napakakapal na parang may ipo-ipo sa dulo dahil nakapaikot iyon. Pero ang mata nito ay may pagkakahawig sa lalaki na kakuha sa kanyang dangal. Kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Lumayo siya dito ng bahagya upang kahit papaano makahinga siya ng maayos dahil nasusuffocate siya sa presensya ng binata. Naalis naman ang kamay nito sa pisngi niya, ngunit hindi siya nito hinayaang makalayo. Mabilis na kumapit sa bewang niya ang malaki at malapad nitong mga kamay. Naalerto siya bigla, para kasing ipinaparating nito na may gusto itong malaman sa kanya. Humakbang siya paatras para sana makawala dito, pero mas idiniin nito ang katawan nito sa kanya. "Ano bang kailangan mo?
Hindi ko sasabihin sa'yo dahil hindi naman tayo close. Pakikipagtalo niya kahit pa nahihirapan na siyang makipaglaban ng titig sa binata. Hindi pa ba tayo close sa lagay nating to? O baka naman mas gusto mong ilapit ko pa ang sarili ko sa'yo? Sagot naman ito ng pabalang. Rinig ni Cheska ang pagtunog ng mga sapatos sa hindi kalayuan, kaya naman naalerto siya. Mas dumoble ang kaba niya na baka malaman ng mga kasamahan niya sa trabaho na may namamagitan sa kanila ng lalaking nakahapit sa kanyang bewang ngayon. Nilingon niya ang mga taong yun na nakakita silang magkalapit. Napapikit siya dahil sa hiyang nararamdaman. Dahil sigurado siyang kakalat na naman sa buong kumpanya ang issue na may kayakap siya o kalandi ang trabahador din sa company nila. Napapamura na lamang siya sa isip dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Hindi niya alam na titig sa kanya ang binatang kaharap niya. Nasisihan kasi ito sa nakikitang reaksyon ng mukha ni Cheska. Sir, bitiwan mo na ako kung ayaw mong pagpiestahan tayo ng mga chismosa at chismosa dito sa buong building. Pabulong na sabi niya sa binata. No, hanggat hindi mo sinasabi ang pangalan mo. Nagmulat siya ng mga mata at tinanaw ang mga taong dumating kanina. Ngunit wala ang mga ito. Nagtataka siyang nagbaling sa lalaking nasa harap niya. Oo na nga, Cheska ang pangalan ko. Okay ka na? Francesca ang pangalan ko kaya bitiwan mo na ako dahil may gagawin pa ako. Pagalit niyang sambit sa lalaki. Namamangha siyang nakatanaw sa binatang humahalakhak sa kanyang sinabi. Napasimangot siya dahil sa inis. Okay, see you later sweetheart. Ihahatid kita pa uwi. Bye. Masayang sambit nito nang bitiwan siya at mabilis na tinalikuran. Napatangan na lamang siya dahil sa nangyari. Mabilis niyang ginawa ang trabaho niyang natenga dahil sa binatang iyon na humarang sa kanya kanina. Hindi ba nito alam na maraming chismosa dito sa buong building? Sigurado siyang pagkakaguluhan ng mga itong nangyari kanina. Pero sino nga ba ang lalaking yun? Ngayon niya lang ito nakita at hindi pa pala ito nagpakilala sa kanya. Hindi man lang niya nalaman ang pangalan. Siguro'y bago pa lang ito sa kumpanya kung kaya't ngayon niya lamang ito nakita. Pero pagbalik niya sa kanyang table ay gano'n na lang ang gulat niya nang lapitan siya ni Kelly. May naglagay niyan sa table mo. Tinanong ko kung sino ang nagpapaabot pero walang sinabing pangalan. Basta ibibigay daw yan sa'yo. Niabot nito ang bungkos ng white roses sa kanya. Fresh na fresh ang mga petals ng rose na talagang kakapitas pa lang mula sa puno. Hindi ko alam kung kanino galing to. Wala ba talagang sinabi kung sino ang nagpapabigay sa akin? Nagtataka talaga siya kung kanino galing ang mga iyon dahil wala naman siyang tinanggap na manliligaw sa buhay niya since noon pa man. At wala talaga siyang balak na mag-asawa o magnobyo dahil gusto muna niyang maranasan ang lahat na hindi niya pa nararanasan like traveling, swimming sa iba't ibang bahagi ng dagat sa buong Asya. Pag-iipon ng pera muna ang iniisip niya dahil kung wala kang pera, hindi mo magagawa ang mga gusto mo. Pero dati yun. Dahil ngayon ay iba na ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Kailangan na niyang mag-ipon para sa baby niya. Lalaki ang tiyan niya kaya kailangan niyang alagaan ng sarili at panatilihing healthy palagi. Balik sa trabaho ang ginawa ni Cheska maghapon. Kumain siya ng masusustansyang pagkain ng magtanghalian at nag-break naman ay nagmeryenda siya ng prutas na masustansya. Gusto niyang healthy ang paglabas ng baby niya kahit ano pa naman ang gender. Bye-bye guys! Nakipagbeso sina Jam at Kelly sa kanya. Nauna nang umuwi ang mga ito dahil may sariling mga motor ang mga ito. Samantalang siya namamasahe lamang. Hindi kasi siya marunong magmotor, hindi gaya ng dalawa. Kaya ang ending, talagang namamasahe lang siya. Tinakpan niya ang mga mata ng sariling braso nang may humintong kotse na kulay pula sa kanyang harapan. Nasilaw siya sa headlights ng kotse. Kaya naman hindi agad niya nakita ang lalaking bumaba sa kotse. Ihahatid na kita sa inyo. Malumanay at hindi katulad kanina, seryoso ito ngayon sa kanya. Hindi siya nakasagot dito nang sabihin nitong ihahatid na siya nito. Naka-black t-shirt na lamang ito at pants na hapit sa katawan. Kaya hindi talaga maiiwasang mapatingin ng sino mang babae sa ganda ng katawan nito. May service akong hinihintay. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo'y wala naman talaga. Tumaas ang sulok ng labi ng binata dahil sa sinabi ni Cheska. Alam kasi nitong wala namang service na hinihintay ang dalaga. Dahil kanina niya pa ito pinagmamasdan mula sa malayo. Unang kita pa lang niya sa dalaga. Hindi niya na maiwasang hindi mahumaling dito.
Sa dinami-dami ng babae sa mundo ay dito pa siya nakikipaglapit na halata naman sa dalaga na ayaw sa kanya. Ito lang din ang unang babae na umayaw sa kanya at hindi pinansin ang kanyang kagwapuhan. Hindi niya alam kung nagpapakipot lang ba ito sa kanya o talagang irita ito sa kanya. Pero wala namang kaso sa kanya yun dahil sa ayaw nito sa kanya o gusto, lalapitan niya pa rin ito palagi. Yun ang bili ng kanyang isipan, ang lapitan ito at kilalanin. Nihintay na nga siya ng mami niya sa mansyon nila pero hindi niya ito sinipot dahil kay Cheska na kanina pa niya hinihintay na mag-out sa trabaho. Masyadong hardworking ang dalaga at seryoso ito sa kung ano man ang trabaho. Pansin din niyang malakas namang kumain si Cheska pero hindi ito tumataba. Kanina kasi ay pinababantayan niya ang mga galaw nito sa kanyang tauhan. At base sa mga ito, masusustansyang pagkain na madalas nitong kinakain. Bagay na ikinatuwa naman niya. Yung mga babae kasing nagdaan sa buhay niya ay puro diet ang alam. Hindi marunong kumain ng marami at palaging katawan ang iniisip. Hindi katulad ni Cheska na walang pakailam sa katawan kung tumaba man ito o hindi. Get in, ihahatid na kita. Alam kong wala kang hinihintay na service. Malumanay na utos ni Luis kay Cheska. Hindi natinag si Cheska. Naglakad na siya at hindi pinansin ang binatang nakasunod lang sa mga galaw niya. Sino ba ito para pasakayin siya sa kotse nito? In fairness, may kotse itong mamahalin. Siguro ay malaki ang sinasahod nito sa kumpanya kaya nakabili ito ng ganoong kotse. Wala silang koneksyong dalawa at hindi rin sila magkasintahan para pumayag siyang sumakay sa kotse nito. Pero makulit ang binata. Sumunod pa rin ito sa kanya at kinulit siyang sumakay na sa kotse. Dire-diretso lang ang lakad niya at hindi ito pinapansin kahit pa hinaharangan nito ang mga sasakyan na kanyang pinapara. Nang mapagod sa ginagawang paglalakad, huminto na siya at sinamaan ng tingin ng binata. Ano bang problema mo ha? Hindi mo ba nakikita? Ginabi na ako. Gusto ko nang magpahinga't makakain sa bahay. Pero heto ka't nangungulit na parang asong sunod ng sunod. Sa inis ay sinigawan niya na ito. Bumaba ang binata sa kotse nito at hinarap siya. Akala niya ay magagalit ito sa kanya. Pero iba ang nakikita niya sa mga mata nito. Nasisilawan ng sinag ng street lights ang mukha nito. Kung kaya't kitang-kita niya ang kabuuan ng mukha nito. Makalaglag panty talaga ang kagwapuhan nito. Pero hindi yun ang kailangan niyang isipin ngayon dahil talagang pagod siya at gutom. Gusto lang niya ay makauwi ng mabilis. Wala akong intensyong masama sa'yo. Gusto ko lang na ihatid ka ng ligtas at maayos. Hindi naman ako masamang tao gaya ng iniisip mo. Luis ang pangalan ko at heto ang identification card ko. Seryoso nitong pagpapakilala sa kanya bago iabot ang IDs nito na galing sa matabang wallet. May iba't ibang card siyang nakita sa mga iyon na sa tingin niya ay may malalaking halaga ang laman kaya naman napalunok siya dahil naiisip niyang baka mayaman ng lalaki. Pero bakit ba? Anong habol nito sa kanya? Anong dahilan? Bakit lapit ito ng lapit sa kanya? Tinitigan niya iyon pero hindi niya kinuha sa kamay nito. Luis Trejano Lamberge? Lamberge! Luis Trejano Lamberge ang pangalan na nakalagay sa ID nito. Bagay na ikinalaki ng mga mata niya dahil sa gulat. Hindi siya pwedeng magkamali dahil ang kaharap niya ngayon ay ang boss niya, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. No way in hell. Ito ang boss niya? Teka, ikaw ang CEO ng Lamberge Company? Hindi makapaniwalang usal niya na parang pabulong na lamang dahil sa gulat. Yes, ako nga. At hindi ako masamang tao gaya ng iniisip mo. Kaya please, hayaan mo kung ihatid ka ng ligtas. Saad nito na kanyang ikinatigil. Wala na siyang masabi dahil hanggang ngayon hindi pa rin maproseso ng maayos ng utak niya. Bakit kaharap niya ngayon ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo? Teka sir, hindi ko kasi maintindihan kung bakit lumalapit ka sa tauhan mong gaya ko. Bakit? Anong dahilan? Tanong niya na nagpatigil din kay Luis. Hindi alam ni Luis ang isasagot dahil maski siya ay hindi niya rin alam kung bakit nga ba lapit siya ng lapit sa dalaga. Gayong wala naman siyang matibay na dahilan. Basta sa tuwing nakikita niya ang mukha nito, masaya siya at buo na ang kanyang araw. Hindi siya mapakali. Maghapon nang hindi niya nakikita si Cheska. Pero ngayon na magkaharap sila, maayos na siya at masayang nakalapit sa dalaga. Gusto ko lang na nakikita ka at nakakasama.
Feeling ko kasi masaya kang kasama. Yun lang. Wala akong masamang intensyon sa'yo, promise. Sagot niya habang itinaas pa ang kamay. Sana pala sir, naghanap ka ng joker mo. Yung clown, para lagi kang masaya. Wika ni Cheska na ikinatawa ni Luis ng malakas. Basta talaga mga simpleng salita o gawa ng dalaga, ay napapasaya agad si Luis. Hindi niya alam kung anong meron sa dalaga. Basta gusto niyang palagi na itong makasama. Pwede bang ikaw na lang ang kunin ko? Masaya kasi ako pag ikaw ang kasama ko. Sagot naman ni Luis na ikinasimangot ni Cheska. Pinipigilan ni Cheska ang mapangiti dahil hindi pa naman siya gaanong panatag sa kaharap niya. Kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung bakit ba malakas ang tibok ng puso niya. May sakit na yata siya sa puso. Wala sa sariling napangiti siya habang sumasakay sa kotse ni Luis Trejano Lamberge. Napapayag na siya nito kaya naman napakasaya nang nakikita niyang aura sa mga mata ni Luis. Ang paghatid-hatid sa kanya ni Luis tuwing uwian ay naulit ng naulit. Tuwing oras ng uwian, palagi itong nakaantabay sa kanya sa labas mismo ng building. Sinabihan siya nitong maghintay sa di kalayuan sa building upang hindi sila makita ng mga katrabaho. Dahil paniguradong kukulitin siya o pagchichismisan ng kung ano-ano. Ayaw naman niyang mag-viral sa loob ng kumpanya nila. Kaya isinekreto niya iyon at hanggat maagay maiwasan. Pero si Luis ay napakakulit. Palagi itong nagdadala ng bulaklak at chocolates sa kanyang table. Minsan nga, hindi niya na kailangan lumabas ng building dahil pinadadalhan na siya nito ng mga pagkain na masusustansya. Iwan niya pero parang nagkakataon palagi na lahat ng bigay nito ay gusto niya. Kaya hindi niya iyon pinalalagpas. Inuubos niya yun at talagang nabubusog sila ni Bibi. Ramdam nga niya na tumataba na siya at nagkakaumbok na rin ang tiyan niya. Kailangan pa niya makaipon ng ilang pera para sa panganganak niya. Bukas ay hindi siya papasok dahil check-up niya sa kanyang ubigayni. Kaya mamaya magpapaalam siya sa head nila na hindi siya makakapasok. Kinababahala niya ay ang paglaki ng tiyan niya. Paano ba niya sasabihin sa mga kasamahan niya ang tungkol sa pagdadalang tao niya? Siguradong itatanong ng mga ito kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya kapag tumagal siya sa kumpanya ng ilan pang buwan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay nagkayayaan silang tatlong magkakaibigan na kumain sa labas. Parang pinaka-banding na nila sa isa't isa. Naabutan niya si Luis na naghihintay sa kanya sa lugar na madalas nilang pagkitaan kapag uwian. Naka-shades pa nga ito kahit hapon at wala ng araw. Nakasandal ito sa hood ng kotse nitong kulay dilaw. Bawat araw, paiba-iba ang gamit nitong sasakyan. Hindi na nakakapagtaka dahil mayaman naman ito at afford nito ang mga ganoong sasakyan. Hi, kamusta ang araw mo? Malumanay na bungad nito sa kanya. Sa bawat araw na nagdaan, nasanay na siya sa presensya ng binata. Kung dati ay naiilang siya dito, ngayon ay normal na lamang ang pakikipag-usap niya dito. Ngunit hindi pa rin naman nawawala ang pagkailang niya. Lalo pat minsan, sobrang sweet nito at gentleman sa kanya. Ayos naman, medyo hindi pagod kasi wala namang gaanong ginawa. Unlike noong mga nakaraang araw. Nga pala, pwede mo ba akong ihatid sa plaza? Nagkayayaan kasi kami magkakaibigan na kumain sa labas. Kwento niya sa binata. Tinanggal na nito ang shades nito at isinabit yun sa kwelyo ng damit. Kung pagmamasdan talaga ng maayos si Luis, ay masasabing pasok na ito sa pagmumodelo. Gaya ng mga nakikita niya sa mga magazine na nakaboxer lamang. Malaki kasi ang katawan nito na puro muscles at halatang matitigas yun. Bakit hindi na lang tayo magsamang lahat? Sama mo mga kaibigan mo, treat ko. May alam ako restaurant na may masasarap na luto. Sure ako magugustuhan mo doon. Presinta nito na hindi niya agad nasagot. Hindi ba nakakahiya yun? Kung ililibre mo kami, baka nakakahiya yun sa'yo. Nahihiya at alangan niyang sabi. Ngunit tumawa lang si Luis. Natutuwa kasi ito sa reaksyon ng mukha ni Cheska. Palagi na lamang nitong pinapasaya ang kanyang araw. Kahit pa sa simpleng mga ginagawa o sinasabi nito, ay sumasaya na ang kanyang puso. Kung ibang babae siguro ang aayain niya, sasama ka agad at hindi na magsasabi pa ng kung ano-ano. Pero hetong si Cheska ay nahihiya at nagdadalawang isip kung sasama ba sa kanya o hindi. Hey, wala yun sa akin.
Basta para sa'yo, okay lang yun. Tawagan mo na ang mga kaibigan mo. Sabihin mong sa Heaven and Sky tayo kakain. Malapit lang yun dito. Wika nito na sinunod na lang niya kahit pa nahihiya siyang magpalibre dito. Pagka-send niya sa mga ito, sumakay na sila ng kotse patungo sa restaurant na sinasabi nito. Sa labas pa lang, hindi na mapakali si Cheska. Paano ba naman ay sobrang ganda ng restaurant na pinuntahan nila? Ngayon lang siya nakapasok muli sa ganitong lugar. Halata mong mayayaman ng mga naroon. Mamahalin ng mga decorations na nagkalat sa kabuuan ng paligid na may mga pailaw effect pa. Parang gusto tuloy niyang magsisi sa pagpayag niya kay Luis. Para kasing hindi bagay ang kasuotan niya sa lugar. Paano ba naman ang elegante ng mga naroon? Tapos siya, naka-black skirt at white long sleeve na nakatack-in sa palda niyang suot. Naka 2 inches heels din siya. Feeling niya hindi akma ang kasuotan niya sa lugar. Lalo pat nakaayos sa mga babaeng naroon, samantalang siya naka-uniform lang. Nakayuko siyang sumunod kay Luis patungo sa table na pupwestuhan nila. Nang mapansin ni Luis na ganoon ang ayos ni Cheska, hinawakan niya ito sa kamay at inalalayan habang palapit sila sa mesa nila. Nagkatinginan sila nito pero nginitian niya lang ang dalaga upang ipaalam na okay lang ang lahat at huwag itong mag-alala. Kita niya sa mga mata ng dalaga na nag-aalangan ito't nahihiya. Pero dahil sa pinagaan niya ang loob nito, ay panatag na ang nakikita niya sa mga mata nito. Ilang minuto lang, dumating na din ang dalawang kaibigan ni Cheska, si Jam at Kelly. Ipinakilala niya ang dalawa kay Luis. Nagulat ang mga ito, ngunit hindi naman nagtanong. Siguradong mamaya, kukulitin siya ng dalawa tungkol kay Luis. Base pa lang sa mga tingin ng dalawa niyang kaibigan, hindi siya tatantanan ng mga ito sa pagkukwento tungkol kay Luis. Naiilang ang dalawa kay Luis, pero dahil madaldal at nakikisama din ito sa kanila, napanatag din kahit paano ang mga dibdib ng dalawa. Nagtatawanan na sila at nagsasabay-sabay sa mga kwento ng bawat isa. Hanggang sa, Mr. Lamberge, tanong ko lang po kung may girlfriend po kayo ngayon. Kasi po sa pogi at macho niyong yan, sigurado po ako na hindi kayo nababakante sa babae. Humahagik-gik pa si Kelly habang tinatanong si Luis. Natawa naman si Luis at Jam sa tanong ni Kelly, pero si Cheska hindi makatawa dahil usapang pribado yun. Kaya nababahala siyang baka ma-offend o hindi kaya mainis si Luis sa kanyang mga kaibigan. Ang kinababahala niya din ay ang sagot ni Luis. Napalunok siya habang hinihintay ang sagot ni Luis sa tanong ni Kelly. Napalunok si Cheska ng ilang beses bago siya tumingin kay Luis na nahuli niyang nakatitig pala sa kanya. Huli na para magbawi ng titig. Unfortunately, may isang babae ako nagugustuhan. Mailap kasi siya at hindi pa nagpapakita sa akin hanggang ngayon. Huli ko siyang nakita 2 buwan na ang lumipas. If ever na makita ko muli siya, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon na mawala pa siya sa paningin ko. Mahaba at dahan-dahang sambit ni Luis na kay Cheska lamang nakatingin ang kanyang mga mata. Nabulunan yata si Cheska sa kwento ni Luis. Kaya naman, kinuha niya ang tubig na nasa harapan niya. Pero sakto naman na kinuha din iyon ni Luis para sana iabot sa kanya dahil nakita nitong siya'y nabubulunan. Nagkatinginan silang muli. May kung ano sa kanilang mga titig ang nag-uusap. Malakas sa mga pintig ng kanilang puso. Pero dahil nauubos si Cheska, inagaw na niya kay Luis ang baso at ininom agad yun. Kumuha naman ng tissue si Luis at agad na pinahidan ang gilid ng labi niya na may kalat ng pagkain at tubig. Rinig ni Cheska at Luis ang hagik-gika ni na Kelly at Jam. Tuwang-tuwa ang mga ito sa nakikitang eksena sa dalawa. Nahihiya na si Cheska sa nangyayari. Namumula ang mga pisngi niya dahil nararamdaman niyang umiinit ang mga iyon. Pihadong kakantsawan siya ng dalawa pagtalikod nila kay Luis. Noon pa man ay naiisip na ni Cheska kung si Luis nga ba ang lalaking nakasama niya ng gabing yun. Oo nga at kakulay nito ng mata ng lalaking nakakuha sa kanya. Pero hindi yun ibig sabihin na ito na nga ang lalaking nakabuntis sa kanya. Marami ang may mga ganoong kulay ng mga mata. Pero kung may tattoo sa likod si Luis, walang dudang ito nga ang naka one night stand niya. Naalala niyang may tattoo itong susi na napapalibutan ng rosas. Kung makikita niya ang likod nito, masasabi niya na ngang ito talaga ang lalaking nakabuntis sa kanya. Kinabukasan ay nagising siya
Dahil sa sakit ng kanyang ulo at sikmura, parang may humahalukay na kung ano sa tiyan niya. Dali-dali siyang pumunta sa banyo upang sumuka. Pero wala naman siyang maisuka. Tanging laway lang niya ang inilalabas niya. Hilong-hilo din siya na napakapit sa lababo. Parang anumang oras, babagsak siya. Kaya nagpahinga muna siya ng ilang sandali bago bumalik sa kanyang kama. Hindi niya alam kung kaya ba niyang pumasok ng ganoon ang kanyang kalagayan. Siguro mag-a-absent muna siya ngayon para makapagpahinga dahil talagang sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Hinimas niya ang tiyan niya. Baby, wag mo namang pahirapan ng mami. Paano ko makakapasok sa work kung ganito ang pakiramdam ko? Paano makakaipon ng mami ng mga panggatas mo't pambili ng mga needs mo kapag lumabas ka na? Behave ka lang dyan. Wag mo nang pahirapan ng mami. Okay ba yun sa'yo? Kinakausap niya ang batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Tuwing madaling araw nga, nararamdaman niya ang maliit na tibok ng puso nito. Natutuwa siya't hindi makatulog kapag nararamdaman niya iyon. Kaya naman mas gumagaan ang pakiramdam niya kapag nag-iisa lang siya. Sanay na siya na mag-isa. Dahil umalis siya sa kanilang bahay. Ayaw kasi niyang umasa sa daddy niyang mayaman. Mula kasi nang mamatay ang mami niya, nag-asawa agad ang dad niya. Para bang wala lang dito na namatay ang kanyang mami. Kaya pagkatapos niyang mayari ang senior high, lumayas na siya sa poder ng daddy niya. Lalo pat hindi niya masikmura ang ugali ng bago nitong asawa na si Karina. Si Karina ay may 2 anak na babae at lalaki. Pero dahil hindi niya kasundo ang babaeng anak nito, palagi silang nag-aaway at naaagaw ng mga itong atensyon ng daddy niya na dapat ay sa kanya lamang. Mula noon ay parang wala na siyang karapatan sa lahat kahit pamayaman naman sila. Hindi niya nagagawa ang gusto niya at pinipigilan na rin siya ng dad niya sa lahat dahil sunod-sunuran ito sa asawa nitong si Karina. Dumating pa nga sa point na nagkagusto sa kanya ang panganay na anak ni Karina, si Carson. Mas matanda ng 3 taon sa kanya si Carson. Akala niya normal lang ang pagiging mabait nito sa kanya. Pero iba pala ang pakay nito dahil nagustuhan siya nito at sinabing magtanan na sila upang makalaya siya sa kanilang pamilya. Hindi siya sumang-ayon dahil ayaw niya kay Carson. Wala siyang nararamdaman para sa binata. Nasaktan si Carson sa pagtanggi niya dito kaya sinira siya nito sa mami nito at sa dad niya. Sobra siyang nasaktan sa akusasyon nila kaya naman binalak niyang lumayas. Dala ang mga gamit niya at mga papeles na naglalaman ng pamana ng mami niya sa kanya. Gamit ang pera ng mami niya na inipon nito para sa kanya, napag-aral niya ang kanyang sarili. At ngayon nga, malaya na siya at may sariling mundo. Hindi na siya hinanap ng daddy niya at wala na rin siyang balita sa mga ito. Ayos lang naman sa kanya ang ganito ang buhay niya, kaysa naman makasama muli ang daddy niya at ang asawa nito. Napabuntong hininga na lamang siya habang binabalikan ang mga alaala niya sa pamilya niya nang may marinig siyang busina sa labas ng kanyang bahay. Ang bahay niya na tinutuluyan niya ngayon ay nabili noon ng mami niya para sa kanya. Ang attorney ng mami niya ang nagsabi sa kanya ng lahat ng mga properties at pera na naiwan ng mami niya para sa kanya. Kaya naman laking pasasalamat niya dahil nag-iwan ng bahay at lupa pati perang nagkakahalaga ng 3 milyon ng mami niya para sa kanya. Kung tutuusin daw, kulang pa ang mga iyon dahil nasa daddy niya ang iba pang pera at pamana na para sa kanya. Pero dahil hindi naasikaso agad ng mami niya dahil mabilis lang ang pagkawala nito, hindi na iyon naisalin sa kanyang pangalan. Sinilip niya ang bintana ng silid niya. Si Luis ay nasa labas at naghihintay sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib niyang nilabas agad niya ang lalaki. Naparito ka. Ang aga mo naman yata. Bungad niyang bati kay Luis habang niluluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ito sa loob. Kasi gusto lang na makita kita. Wala ka sa trabaho kaya pinuntahan na kita dito. Hindi mapakali ang binata. Hindi ata ito komportable sa kanyang bahay. May problema ka ba? Bakit parang kakaiba yata ang kinikilos mo? Sita niya rito na hindi makatingin sa kanya ng tuwid. Lumapit siya at sinalat ang leeg nito na kinagulat nito dahil sa pagdampi ng kanilang mga balat. Namumula ka at mukhang may sakit pero hindi ka naman mainit. Nagtataka niyang tanong sa binata. Nahihirapan kasi ako ngayon. Sagot naman ito na mas lalong kinataka niya. Ha? Saan?
Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na siya nakapagtimpi. Naiinis na niyang hinawakan na magkabilang pisngi ni Luis dahil tila may iniiwasan ito at iniinda. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya at parang hirap na hirap. Hindi niya maintindihan kung ano bang nangyayari dito. Kaya naman, nilapitan niya ito upang makatingin sa kanya ng diretso. Nawala sa isip ni Cheska na nakasandong puti siya na bakat ang dut-dut ng dibdib niya. Maging ang pang-ibaba niya ay napakaiksi. Kaya naman nagdikit na ang katawan nila ni Luis na lalong kinatigas ng katawan ni Luis. Panaylunok na lamang ang nagagawa ni Luis dahil iniiwasan niyang magawi ang mga mata niya sa katawan ni Cheska. Hindi niya alam kung ano bang gagawin niya kapag natutok sa katawan nito ang kanyang mga mata. Bakit ba hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Ano bang problema mo? Maayos niyang tanong kay Luis. Wala naman, ano lang, yung suot mo kasi. Sa wakas ay nasabi rin ni Luis. Hoy, ano namang problema sa suot ko ha? Tignan mo nga oh. Naputo lang dapat sasabihin ni Cheska nang pagmasdan niya ang sarili. Napamulagat siya dahil sa gulat. Nag-init ang magkabilang pisngi niya dahil sa kahihiyan. Kaya naman pala hindi makatingin ng diretso si Luis sa kanya dahil masyadong revealing ang katawan niya. Maiksit kitang-kita ko na yung tinatago mo. Sambit ni Luis. Lumayo si Cheska kay Luis dahil sa hiyang nararamdaman. Pagkatapos ay tinakbo niya ang silid upang makapagpalit ng damit. Mabuti na lamang at hindi na siya nasusuka. Nawala din ang sakit ng ulo niya na para bang magic. Paglabas niya, wala sa sala si Luis, kaya naman sinilip niya ang labas. Iniisip niyang umalis na ito pero naroon pa rin ang kotse nitong nakaparada sa labas ng kanyang bakuran. Tinungo niya ang kusina dahil iyon na lang ang naiisip niyang pupuntahan ni Luis. Hindi nga siya nagkamali dahil naroon ito at nagpe-prepare ng pagkain. Nilapitan niya ito. Hindi niya napansin na may dala pala itong kaninang pagkain. Nakalagay ang mga iyon sa Tupperware. Adobong baboy, ham, sunny side up egg, hotdogs, sinangag, burger at cookies ang dala nito. Parang nanubig agad ang bagang niya dahil sa nakikita. Agad niya itong nilapitan ng dahan-dahan. Nawala ang nararamdaman niyang hiya ngayong nakita niya ang inihain nito. Tila siya excited na batang gustong matikman ang mga nakahain sa mesa. Halika na, kumain na tayo. Sakto, may dala rin akong pagkain na pagsasaluhan natin. Alam kong gutom ka na kaya halika na rito. Natatawa, ngunit naroon pa rin ang pagkailang ng mga titig ni Luis sa kanya. Pinagsaluhan nga nila ang mga dalang pagkain ni Luis. Nakarami tuloy ng kain si Cheska, kaya naman sobrang napuno ang tiyan niya. Kanina pa niya nararamdaman ng busog na siya, pero dahil gusto talaga niya ang inihain ni Luis, naparami talaga ang kanyang kuha. Bakit nga pala hindi ka pumasok ngayon? May problema ba? Tanong ni Luis pagkatapos niyang punasan ang bibig niya ng tissue. Masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Pero ngayon, siguro ayos na ako. Tumango-tango naman si Luis. Nakatitig si Luis sa kanyang mga mata kaya hindi maiwasan ni Cheska na mailang sa binata. May problema ba sa mukha ko? Nagtataka niyang puna kay Luis. Napangiti si Luis sa sinabi ng dalaga. Naisip ko lang, bakit wala kang boyfriend? Kasi sigurado kung meron man, hindi mo ko i-entertain at lalong hindi mo ko papapasukin dito sa bahay mo. Napaisip naman si Cheska. Nire-reserve kasi sana niya ang sarili sa lalaking magiging una niya at magiging huling lalaki sa buhay niya. Ang problema ay nabuntis siya ng kung sino at ngayon nga nalulungkot siyang baka wala nang tumanggap na lalaki sa buhay niya. Gayong magkakaanak na siya at hindi na siya malinis. Napahinga siya ng malalim bago sinagot ang tanong ni Luis. Hindi pa kasi ako handa. Tanging sagot niya sa tanong ni Luis. Pinakatitigan siya ni Luis ng maigi bago ito tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Sabagay, darating din ang panahon at babaguhin ang nakatadhana sa'yo, di ba? Tumango-tango pa nitong sambit. Ngumiti na lang siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nilang kumain, inaya siya ni Luis na gumala sa mall. Gamit ang sasakyan nito, nakarating sila ng saktong 7 minutes sa pinakamalapit na mall sa kanyang bahay. Pinagbuksan siya ni Luis ng pinto pagkababa niya. Nagpark si Luis sa mismong parking lot ng mall. Marahan siya nitong giniya papasok sa loob. Ininspeksyon ng guard ang bag niya kaya binuksan niya iyon. Nahihiya pa nga siya.
dahil nakita rin ni Luis ang laman nun. Dumiretso sila sa second floor kung saan naroon ang arcade. Agad siyang lumapit sa mga stuffed toys na nasa loob ng machine. Iba't iba ang disenyo, ngunit pare-parehong magaganda, kaya naman naakit talaga siya sa ganda ng mga ito. Napansin ni Luis si Cheska na nakatanaw sa loob ng machine kung saan naroon sa loob ang mga stuffed toys. Nilapitan niya ito at napangiti dahil sa maamong mukha ni Cheska. Tuwang-tuwa si Cheska sa mga nakikita kaya napangiti rin si Luis. Bumili siya ng maraming token para makuha ang stuffed toys na gusto ni Cheska. Nabigla si Cheska nang lumapit si Luis sa machine na nasa harap niya at naghulog ito ng token. Agad na sinimulan ng binata ang pagkuha sa stuffed toys pero lagi nalalaglag yun kaya naman tumatawa siya habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Habang si Luis ay pinagpapawisan na sa pagpilit na makuha ang laman ng machine. Nang hindi siya makatiis, inalisan niya ang machine na yun. Nabigla naman si Cheska dahil sa pag-alis ni Luis, inisip ng dalaga na hindi na nais kunin ni Luis sa mga yun. Kaya naman siya na ang nagtry kumuha sa mga iyon. Nang makabili siya ng mga token, sinimulan niya na ang pagkuha. Ngunit pangalawang try pa lang niya ay may lumapit na sa kanya mga staff ng arcade. Nagtataka siyang binalingan ng mga ito. Teka ho, bakit inaalis niyo na ang mga yan sa machine? Magsasara na ho ba kayo? Tanong niya sa mga ito nang buksan ng mga ito ang loob ng machine at alisin ang lahat ng laman nun. Hindi ho ma'am, binili ho ito ng mayamang lalaki. Sagot ng isa sa mga ito. Teka, mali naman yata to. Porke mayaman siya at mapera, pwede niya nang bilhin ng mga yan? Di niyo ba nakikitang ginagamit ko pa? Bastos kayo ah. Inis na inis niyang sabi sa mga ito na dire-diretso pa rin sa ginagawa. Pasensya na po ma'am, utos lang po ito ng may-ari. Kaibigan po kasi ng may-ari nitong buong mall lang nais bumili ng mga stuffed toys na nasa loob ng machine. Utos lang po sa amin to ma'am, pasensya na po talaga kayo. Yumuko ito habang nagpapaliwanag at humihingi ng pasensya. Nalungkot si Cheska sa nalaman niya. Ngunit ano ba ang magagawa niya? Ang may-ari na ng mall ang nag-utos sa mga ito kaya wala na siyang magagawa pa. Tumalikod na lamang siya at hinanap ng mga mata si Luis, ngunit wala ito. Nilibot niya ang paligid pero wala talaga ito sa arcade. Lumabas na siya para hagilapin si Luis dahil baka nainip lang ito't naghanap ng makakainan o mapag-aaliwan. Hawak-hawak ang sling bag niya habang naglalakad ay may kumalabit sa balikat niya kaya naman napapahit siya paharap dito. Para sa'yo, maiksing sambit ni Luis na nakangiti sa harap niya habang iniaabot nito ang maraming paper bag. Nanlaki ang mga mata ni Cheska habang nakaawang naman ang labi sa gulat. Ngayon niya napagtantong ito pala ang iniaalis ng mga lalaking staff kanina. Hindi siya makapaniwala. Binili lahat ni Luis sa mga stuffed toys na nasa loob ng machine para sa kanya. Napahawak siya sa bibig dahil hindi talaga siya makapaniwala. Totoo ba to? Binili mo lahat ng stuffed toys sa machine? Akala ko binili ng kaibigan ng may-ari nitong mall. Teka, ikaw ang kaibigan ng may-ari nitong mall? Gulat niyang sabi, hindi makapaniwala. Habang si Luis ay tumatawa dahil natutuwa siya sa nakikitang pagkalito ni Cheska. Akala kasi ni Cheska, iba ang nakabili ng mga stuffed toys. Aha? Tumatango-tango niyang sagot dito. Wala sa sariling nayakap ni Cheska si Luis dahil sa saya na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Noon pa man ay hilig na talaga niya ang mga stuffed toys. Noong nabubuhay pa ang mami niya, puno talaga ng stuffed toys at Barbie ang buong sulok ng silid niya. Ngunit nang mawala ang mami niya, pinagbebebenta na ng daddy niya. At bago nitong asawa ang lahat ng binili ng mami niya para sa kanya. Sobrang sama ng loob niya sa daddy niya at stepmother niya dahil sa ginawa ng mga ito. Pero wala naman siyang magawa dahil bata pa siya at walang karapatang magreklamo. Kaya tiniis na lamang niya ang lahat ng ginagawa ng mga ito sa kanya. Mabilis at napakatuloy na mga araw ang lumipas. Ngayon ay nakapanganak na nga si Cheska. Isang malusog na baby girl ang kanyang isinilang. Mabalbon at napakaputi. Mahaba rin ang buhok nito na kaitim. Natural din ang haba ng pilik mata. Bata pa lang ay talagang kitang-kita na magandang bata ito paglaki. Noong mag5 buwan na ang tiyan niya, nilayuan niya si Luis. Paunti-unti, iniwasan niya ito upang hindi ito masyadong seryosohin ang namamagitan sa kanila. Masyado pa nga siyang nahirapan sa pag-iwas kay Luis.
dahil tila may magnet siya at si Luis na kung nasaan siya, bigla na lamang dumarating ito. Ipinahayag na rin ito sa buong building na nililigawan siya nito at gusto siya nito. Ngunit hindi niya yung sinang-ayunan dahil ayaw niyang magkaroon ng problema. Dumating ang araw na bigla na lamang hindi nagparamdam si Luis sa kanya. Hindi na siya nito kinulit at hinanap. Hindi na ito nagpaparamdam sa kanya. Bagay na ikinalungkot niya. Ngunit napag-isip-isip ni Cheska na ano nga ba ang mabuting idudulot ng pakikipagrelasyon niya kay Luis. Ngayong magkakaanak na siya at higit sa lahat may nakauna na sa kanyang katawan. Iniisip ni Cheskang marumi na siya kaya wala nang saysay pa ang pakikipaglapit kay Luis. Tama lang ang ginawa niyang wag nang magbigay ng motibo kay Luis para mapalapit silang muli. Hanggang sa mag-maternity leave na nga siya ay hindi na tuluyang nagkausap at nagkita pa sila ni Luis. Mabuti na lamang at mayroon siyang ipon na nagamit para sa pagbubuntis niya at panganganak niya. Isa pa'y mayroong ibinigay ang company na pinagtatrabahuhan niya para sa panganganak niya. Hindi na siya gaanong nahirapan lalo pat nasa tabi niya sina Kelly at Jam noong mga oras na siya'y nagli-labor. Binantayan siya ng mga ito't hindi na umuwi pa sa kanila. Pansamantalang doon na tumira ang dalawa hanggang sa makapanganak siya. Kaya napakalaki ng pasasalamat niya sa mga ito na talaga namang kaibigan niya sa oras na kailangan niya ang mga ito. Kapag walang trabaho ang mga ito, naalagaan ng mga ito ang anak niyang si Francesca. Balak niyang kumuha na makakatulong sa pag-aalaga kay Franz. Isa pa'y malapit na rin ang pagpasok niyang muli sa company. Babalik na siya sa dating trabaho niya kaya naman kailangan na talaga niyang maghanap ng magbabantay kay Franz. Nagsuggest sina Kelly at Jam na tutulong sa pagpapasahod sa kukunin niyang mag-aalaga kay Franz. Tinanggihan niya ang alok ng mga ito. Ngunit mapilit ang dalawa at nanakot pang hindi na siya papansinin kapag hindi pumayag. Kaya naman wala na siyang nagawa at nagpasalamat na lamang sa dalawa. Napakaswerte talaga niyang may kaibigan siyang masasandalan sa mga oras na nagigipit siya at pinagpapasalamat niya yun sa Diyos na may kapal. Suot ang black pants at white long sleeve ay pumasok si Cheska sa trabaho. Ngayon ang araw kung saan magsisimula muli siya sa trabaho. Maraming pinagbago, lalo pat magpapasko na kaya naman mas gumanda ang kabuuan ng building. Marami ang dekorasyong pamasko. Gaya na lamang ng Christmas tree na umabot hanggang 7 feet na nasa gilid ng hagdan. Mayroong mga palamuti ang kabuuan noon na talaga namang nakakatuwang pagmasdan. Maging ang palibot ng hagdan ay mayroong nakakabit na Christmas lights. Sinalubong siya ng mga kakilala niyang katrabaho. Binati siya ng mga ito at hindi nakaalis sa pandinig niya ang usapan ng mga ito nang makalagpas na ito sa kanya. Grabe din si Francesca, no? Parang hindi nanganak. Oo nga, ang problema sino nga bang ama? Di ba nililigawan noon ni Mr. Lamberge yan? Hindi naman pwedeng si Mr. Lamberge ang ama. Dahil ilang buwan lang naman inanganak na siya. Kaya pala ayaw sagutin si Mr. Lamberge. Pregi pala itong si Francesca. Napapikit si Cheska dahil sa mga naririnig niya. Nasasaktan man sa mga akusasyon ng mga ito, pinili na lamang niya magtengang kawali kaysa makipag-away siya sa mga ito. Wala naman silang alam sa buhay niya. Kaya hayaan na lamang niya kung ano ang gustong isipin ng mga ito tungkol sa kanya. Tsaka hindi na yun bago sa kanya dahil noon pa man marami na ang tsismosa sa kanya mga katrabaho. Hindi sila magkakasabay nila Kelly at Jam na pumasok dahil day off ng dalawa kaya ang mga ito muna ang tumingin sa anak niya. Papasok na sana siya ng elevator nang marinig niya ang mga katrabaho niyang bumati sa CEO nila. Good morning Mr. Lamberge. Bati ng mga ito na may kasama pang papuri. Ngunit hindi na iyon sigurado maririnig dahil bulong lang ng mga ito iyon na napakahina. Sapat lamang para marinig ng mga katabi ng mga ito. Agad na nilukuban ng kaba si Cheska dahil sa napakahabang panahon na hindi sila nagkita ni Luis ay wala ng closeness sa kanilang pagitan. Matagal na panahon na rin mula nang hindi na sila magkibuan. Binilisan niya ang pagpasok sa elevator at agad na iyong pinindot. Laking pasasalamat niya na hindi sila nagkita. Mabuti na lamang at sumara agad ang pinto bago pa dumaan sina Luis sa kinalululalan niya. Hawak-hawak ang dibdib ay napahinga na lamang siya ng malakas dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya. Ilang araw muli ang lumipas
na hindi sila nagkaengkwentro ni Luis sa buong building na talaga namang ipinagpapasalamat niya ng lubos. Ewan ba niya sa sarili niya? Kapag naririnig niya ang pangalan ni Luis o hindi kaya ang patungkol sa binata ay kinakabahan siya. Kusang kumikilos ang katawan niya para ito iwasan. Pero isang gabi nang pauwi na sila ni Jam at Kelly ay hindi niya naiwasan ang binata. Huminto ito sa tapat kung saan naroon silang magkakaibigan. Bumaba ito mula sa sasakyan at siya'y nilapitan. Hindi niya yun napaghandaan dahil hindi naman niya nakilala ang kotseng daladala nito ngayon na hindi pa naman niya nakita noon, kaya talagang hindi niya lubos sa kalain na si Luis nga ang lalabas mula sa kotseng gray. "Cheska, mag-usap tayo. Kailangan nating linawin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin." Malalim na bigkas ni Luis nang magkatapat sila. Hindi agad siya nakakibo dahil sa biglaang pangyayari. Ngunit wala na siyang nagawa pa kahit na nagdahilan siya ng kung ano-ano dahil itinulak na rin siya ng mga kaibigan niya kay Luis. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito dahil big catch na daw si Luis. Pogi, macho, matalino, mabait, hot at mayaman. Dinala siya nito sa isang hotel na pinaglalagakan ng kondo ng binata sa pinakataas ng building. Agad niyang pinagdudahan ng binata, ngunit nagpaliwanag agad dito sa kanya na nasa pinakatuktok ng hotel ang condo unit nito at gusto daw nito na mag-usap sila ng maayos. Kinakabahan man sa nais nitong pag-usapan nila, isinantabi niya na muna iyon. Walang imik si Luis mula nang isama siya nito kanina. Hindi man lang ito kumibo para siya'y kausapin. Ewan ba ng puso niya, pero parang nasasaktan siya sa nangyayari sa pagitan nila ni Luis. Hindi niya namalayang may pumatak na luha sa mga mata niya, kaya agad niya iyong pinunasan. Pagpasok sa loob ng kondo nito, ay agad siyang namangha. Napakalinis ng loob at walang kakalat-kalat na makikita. Gray ang tema ng kondo nito na may kaunting puting pintura. Halata mong yayamanin talaga ang wallings at chandelier. Sa bagay, pati naman mga gamit ni Luis sa loob ay talaga namang pangmayaman lahat at hindi yun basta-basta mabibili. Baka nga galing pa sa ibang bansa ang mga iyon. Agad siyang naupo sa sofang pang-isahan upang hindi sila magkatabi ni Luis. Habang si Luis naman ay naupo sa mahabang sofa kung saan katapat niya lang. Napaiwas siya ng tingin kay Luis nang maghubad ito ng suot at tanging boxer na lamang ang itinira. Sa mismong harapan pa talaga niya ito naghubad. Walang pakundangan at bastos na lalaki. Awkward, hindi mapakali at kabado. Yan ang nararamdaman ni Cheska na mga oras na yun. Ramdam kasi niyang habang hinuhubad ni Luis ang lahat ng saplot nito maliban sa boxer, ay sa kanya nakatitig ang mga mata ng binata. Nagbaling lang ng tingin si Cheska sa binata nang tumayo ito at pumunta sa kitchen counter. Natanaw niya mula sa kinauupuan niya. Saktong pagtalikod ni Luis ay doon tumambad kay Cheska ang tattoo ni Luis na kilalang kilala niya. Yun ang tattoo ng nakabuntis sa kanya na ngayon ay ama ng anak niya. Sunod-sunod na napalunok si Cheska habang nanlalamig ang mga palad. Balisa siya habang sinisiyasat kung totoo nga ba ang nakikita ng dalawang mata niya. Para siyang babagsak sa mga oras na yun. Hindi pwede. Bakit ito pa? Ang boss pa pala niya ang nakakuha sa katawan niya na matagal niya nang kinalimutan. Pinagpapawisan si Cheska ng malapot. Hindi niya akalaing si Luis lang pala ang lalaking yun. Hindi niya agad naisip na baka nga si Luis ang ama ng anak niya. Na noon pa sana niya naisip, base pa lang sa kulay ng mga mata ng binata. Ilang beses napapikit si Cheska dahil sa sari-saring nararamdaman niya ng mga oras na yun. Gulong-gulo siya at hindi mapakali. Sa tinagal-tagal na magkasama sila ni Luis, ay ngayon lang niya na lamang ito pala ang nakauna sa kanya't ama ni Franz. Nagdesisyon siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto upang makaalis sa lugar na iyon. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuksan ang pinto, mabilis ang mga kamay at braso ni Luis na tumigil sa pagtangka niyang pag-alis. Pinaharap siya nito, ibinaling niya sa ibang direksyon ng mga mata. Takot na salubungin ng mga mata ni Luis dahil baka mabasa nito ang iniisip niya sa mga oras na yun. Malikot ang mga mata niyang hindi makatingin ng maayos sa binata. Bagay na ipinagtaka nito. "Saan ka pupunta? Mag-usap tayo, Cheska." Baritono at parang kakaiba ang ginamit na tono ni Luis ng mga oras na iyon. Natatakot siya na baka malaman ni Luis na may anak sila.
at nagkaroon sila ng isang gabing pag-iisa. Hindi niya alam kung para saan ang kinatatakot niya. Kung natatakot ba siya na baka kapag nalaman ito ay kunin nito si Franz. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Masama kasi ang pakiramdam ko. Gusto ko sanang umuwi. Nagbabaka sakaling dahilan niya. Pero hindi yata effective kay Luis ang sinabi niya. Dahil parang naging mas malalim lamang ang pinupukol nitong tingin sa kanya na tila ba sinisiyasat ang mga sinasabi niya dito. I know that you were lying. Maupo ka dahil marami tayong dapat pag-usapan. May bakas na galit sa mga binibigkas nitong salita na lalong nagpakaba kay Cheska. Libo-libong tambol yata ang naninirahan ngayon sa kanyang puso. Para bang gusto na niyang masuka dahil sa panlalambot niya. Nanginginig na rin ang mga tuhod niya kaya wala siyang nagawa kundi sundin si Luis. Hindi niya na inalintana ang magkadikit nilang katawan kanina dahil sa sari-saring emosyon. Nang maupo siya ay may inilagay na paper envelope si Luis sa harapan niya. Nagtataka niya iyong tinignan. Ano yan? Tanong niya rito. Envelope. Sarkastikong sagot nito na walang kangiti-ngiti sa labi. Alam ko, ang ipinupunto ko anong nilalaman. Mariing sambit niya dahil sa inis kay Luis. Muntik pa siyang mabulol at maumid, ngunit pinatatag niya ang sarili at pinakalma. Bakit hindi mo buksan ang malaman mo? Wika nito na mas pinakaba ang dibdib niya. Tinitigan niya si Luis upang kahit paano basahin ang isip nito. Ngunit wala siyang napala dahil blanko lamang ang ibinibigay nitong emosyon sa kanya. Dinampot na niya ang envelope na naglalaman ng mga papel at litrato. Nagimbal ang buong pagkatao niya sa nakita. Kaya naman, nanginginig ang mga kamay niyang nabitiwan ng mga litratong una niyang dinampot. Napatakip siya ng kamay sa bibig niya dahil sa nanginginig na labi. Kumawala ang hikbi roon. Alam niyang pinagmamasdan lamang siya ni Luis habang magkaharap sila nito, pero wala na siyang pakailam pa. Hilam sa luha habang binabasa ang huling papel na nakita niya sa envelope. Kontrata yun ang sinasabi, kailangan niyang pakasalan si Luis upang hindi nito kunin si Francesca, ang anak nila. Nakaramdam ng galit si Cheska dahil doon. Nilukot niya ang papel na hawak at ibinato yun kung saan. Ano akala mo sa anak ko? Gamit na pwede mong kunin kailan mo gustuhin? Hindi ikaw ang naghirap. Nagpakasarap ka lang habang ako nagdudusa. Wala na siyang pakailam kahit nasigawan man niya ito dahil nadala na siya ng kanyang emosyon. Galit na lamang ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Sa tingin mo ba ginusto ko ang nangyari? Mabalasik na sigaw ni Luis na hinampas ang mesang salamin na nasa harap nilang dalawa. Napaurong si Cheska dahil sa ginawa nito. Kasalanan mong nilayo mo sa akin ang anak ko. Pinagkaitan mo ko bilang ama. Nilayo mo siya sa akin pagkatapos ngayon, sasabihin mong nagdusa ka? Bakit sa tingin mo ba? Hindi ako nagdusa ng paimbestigahan kita't nalaman kong dala-dala mo ang anak ko. You're so unfair, Cheska. Inari mo siya at pinagkait sa akin. Galit na galit ito habang sumisigaw at sinasambit ang mga katagang yun. Wala na siyang nagawa kundi ang mapahagulgol. I have no choice kundi ang gawin to sa'yo sa ayaw mo man o gusto. Papakasalan mo ko at mabubuo tayo. Maghaharap tayo sa korte at gagamitin ko ang lahat ng meron ako, makuha lang ang anak ko. Kaya mamili ka. Pakakasal ka sa akin o mawawala sa'yo si Francesca. Mariin at matatag na sambit ni Luis nang walang kurap. Matuling lumipas sa mga araw. Ngayon ang deadline na ibinigay ni Luis sa kanya. Pinapapili siya nito kung papakasal siya o kukunin nito si Francesca. Alam niyang makapangyarihan si Luis at wala siyang binatbat dito, kaya hindi niya na alam ang gagawin. Kapag lumaban siya, matatalo lang siya, pero kapag pinakasalan niya ito ay makakasama niya ang anak niya. Ngunit hindi niya alam kung anong buhay ang sasapitin niya sa piling ni Luis. Habang lumilipas ang araw, wala siyang ibang ginawa kundi isipin ang tamang gawin para sa ikabubuti ng anak niya. Paano nga ba? Hindi pa alam ng mga kaibigan niya ang tungkol sa napag-usapan nila ni Luis at ayaw na niyang ipaalam pa sa mga ito ang nangyari. Tiyak na mag-aalala lamang ang mga ito kapag sinabi niya. Ngayon sila magkikita ni Luis sa dating pinagkitaan nila, sa condo unit nito sa pinakaitaas ng building. Kabado man
Pero heto na ang tamang oras para harapin ang lahat ng problemang kinakaharap niya. Ilang gabi din siyang umiiyak at nagdarasal na sana huwag mangyari ang kanyang mga iniisip. Paano kung magbago ang isip ni Luis at bigla na lamang nitong bawiin si Francesca sa kanya? Wala siyang laban dito, kaya naisip niyang pakasal na lamang siya sa binata. Ngayon ay magkaharap sila ni Luis habang nakaupo sa sofa nitong muli. Huling paghaharap nila ay noong nagsigawan sila't nagkaalaman. Ngunit ngayon, naroon siya upang magdesisyon na wala siyang magagawa sa nais ng tadhana. Kung iyon ang nararapat na gawin, susundin niya na lamang. Labag man sa kalooban niya, wala na siyang magagawa pa. Hindi niya kaya si Luis kung lalabanan niya ito kaya talagang buo na ang kanyang desisyon. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako magpakasal sa iyo alang-alang sa anak ko. Yan ang huling binitiwan niya mga salita kay Luis. Nang araw ding yun, naikasal sila sa West. Masyadong mabilis sa mga pangyayari na hindi niya namalayang naroon na siya sa bahay. Bahay nga ba iyon o mansyon? Dahil sobrang laki at lawak. Ngayon ay naroon siya sa mansyon ni Luis. Pagmamayari nito ang buong kalupaan na natatanaw ni Cheska sa labas ng bintana na kanyang okupado. Nasa master's bedroom siya na ang ibig sabihin ay kwarto mismo ni Luis. Kinakabahan siya at hindi maikakailang natatakot siya para sa sarili. Noong matapos silang mag-usap sa kondo ni Luis, sinamahan siya nito upang hakutin ang lahat ng mga gamit at damit nila ni Francesca. Mula din nang makita ni Luis si Franz, ay hindi niya na ito binitiwan. Masaya ang mukha ni Luis habang hawak-hawak ang anak nila. Hindi na nga niya maistorbo ang binata dahil sa pagbabanding ng dalawa. Hinayaan na lamang niya ang mga ito dahil alam naman niyang nangungulila din si Luis sa anak nilang nawalay dito. Aminado rin naman siyang may kasalanan din siya, pero hindi naman niya iyon ginusto. Mula sa kusina, rinig niya ang masayang tawa ni Luis. Siguro ay naglalaro ang dalawa. Sigurado siyang pinatatawa ni Luis si Franz, na ngayon ay magdadalawang buwan na. 2 linggo na rin nilang kasama si Luis sa loob ng mansyon, at napatunayan niyang mahal nito si Francesca. Sa pag-uwi nito ay agad nitong hinahanap ang anak nila, at maging sa pagpasok nito sa trabaho, humahalik muna ito kay Franz at magbibilin sa kanya ng napakarami. Akala mo naman hindi siya ang nanay ng bata. Nasa kusina siya at nagluluto ng pananghalian nilang dalawa ni Luis. Kasama niya ang katulong na tinanggap nito noong sila ay lumipat. 3 sana ang gustong kunin Luis na makakatulong niya sa mansyon. Ngunit agad niya iyong tinanggihan. Tama na sa kanyang isang katuwang na si Krisha. Bata pa si Krisha at nakiusap ito sa kanya noon na siya na lamang ang tanggapin dahil wala itong mga magulang at may kapatid na mayroong kapansanan. Naawa siya kaya naman tinanggap na lang niya ito. Mabait naman si Krisha at kaidaran niya lang ito kaya nakapagpalagayan niya agad ng loob. Hindi daw ito nakapag-aral ng kolehiyo ayon sa kwento nito. Madaldal si Krisha, kaya naman hindi siya naiinip na ito ay kasama. Ma'am, ang saya naman ng mister niyo. Bati ni Krisha kay Luis na nakita nilang palakad-lakad sa sala habang inuugoy si Francesca. Napangiti siya sa tinura ni Krisha. Oo nga mahal na mahal niya talaga si Franz. Sagot niya kay Krisha. Pansin ko lang ma'am, bakit parang hindi ho kayo masyadong malambing sa isa't isa ni Sir? May pagtataka sa tono nitong tanong sa kanya. Iniangat niya ang ulo dahil sa tanong na iyon ni Krisha. Hindi tuloy niya sinasadyang mahiwa ang daliri niya na naging dahilan ng pagsigid ng kirot nun. Aray! Daing niya nang maramdaman ng sakit sa kanyang sugat. Agad na dinaluhan siya ni Krisha. Hinatak siya nito sa faucet upang mawala ang dugo na pumalibot sa kamay niya at daliri. Malakas ang pagdurugo noon kahit maliit lang na sugat. Teka ma'am, wala po atang first aid kit dito sa kusina. Kukunin ko lang po sa itaas. Nagmamadaling pinuntahan ni Krisha ang first aid. Pinigapiga niya ang daliri upang lumabas ang dugo sa sariwa niyang sugat. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang pigura sa likod niya. What happened? Bakit nasugat ka? Parang nakayakap si Luis mula sa likod niya at nakahawak ang mga kamay nito sa kamay niyang nagdurugo. Hindi ko kasi napansin. Sagot niya rito. Alam mo namang may baby tayo. Paano mo pa siya mahahawakan ng maayos niyan? May inis na bigkas nito.
Napakagat siya sa ibabang labi dahil sa kawalan ng isasagot at pagkapahiya niya. Hindi ko naman ginusto ito, Luis. Bakit ba sinisisi mo ko? Sa tingin mo ba, ginusto ko ito para hindi na mahawakan si Franz? Naiinis na rin niyang sabi pagkatapos ay lumayo sa lalaki. Humakbang naman palapit si Luis sa kanya. At isa pa, hindi ko kailangan ng tulong mo. Maliit na sugat lang to para mag-alala ka at magalit ng ganyan. Kung sa tingin mo mapapabayaan ko si Franz, nagkakamali ka. Kahit wala ka sa buhay namin, kayang-kaya kong alagaan ang anak ko, buhayin at palakihin. Matapos niyang magsalita ng napakarami, hiningal siya pero mabilis siyang tumalikod dito upang hindi na nito makita ang pagpatak ng kanyang luha. Sinalubong siya ni Krisha sa hagdan. Ma'am, sobrang sakit na po ba? Pasensya na po kung napatagal ako. Nag-aalalang sambit ni Krisha dahil akala nito umiiyak siya dahil sa sakit ng kanyang sugat. Hindi na siya nagpaliwanag at mabilis na kinuha na lamang niya dito ang first aid. Ako nang bahala sa sugat ko, Krisha. Salamat ha. Pagkatapos, nginitian ng dalaga at pumanhik na sa kanyang kwarto. Doon sa silid niya'y umiyak siya ng umiyak. Libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang puso ngayon dahil sa mga binitiwang salita ni Luis kanina. Sino bang ina ang papabayaan at hahayaan na lang ang anak niya? Nang umayos na ang pakiramdam niya at napakalma niya na ang sarili, ay sinimulan niya ng linisin bago gamutin ang sugat. Pero wala na atang mas masakit pa sa mga salitang narinig niya kay Luis kaysa sa simpleng sugat lang niya. Matuling lumipas ang panahon. Ngayon ay ika-1 taon na ni Franz at malaking selebrasyon ang nais ni Luis para sa anak nila. Noong ikinasal sila ay lihim lang yun. Tanging pamilya ni Luis lamang ang nakakaalam. Hindi na rin niya nasabi kina Kelly at Jamang tungkol sa kasal nila ni Luis. Dahil hindi na siya hinayaan ni Luis na bumalik pa sa trabaho. Sobrang namiss niya ang pagtatrabaho nang sapilitan siyang alisin ni Luis noon sa kumpanya. Kaya naman, nag-usap sila at pinangako nito na kapag nag-1 taon na si Franz, babalik siyang muli sa trabaho. Sumang-ayon naman siya at pumayag kaysa naman wala siyang magawa sa desisyon ni Luis. Madalas, pumupunta ang mga magulang ni Luis sa mansyon upang makita si Franz. Kapag pumupunta ang mga ito ay hindi pwedeng walang dala ang mga itong regalo para kay Franz. Tuwang-tuwa naman si Franz na nooy nakakaalala ng mga bagay-bagay. Marunong na ito makakilala at kapag nakikita nito ang lolo at lola ay masaya ito palagi. Mabait ang mga magulang ni Luis kay Cheska. Palaging ang napapagalitan ng mga ito si Luis dahil madalas palaging lasing umuuwi o hindi kaya galit palagi kung magsalita. Nagdadahilan na lamang siya na sanay na siya sa ugali ni Luis. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Wala naman talagang namamagitan sa kanila, lalo pat hindi sila palaging magkasama. Si Franz lang naman ang palaging nilalapitan at kinakausap ni Luis. Minsan, gusto niyang makakuha ng atensyon ni Luis, pero sa tuwing susubukan niya, laging galit itong magsalita. Kaya imbis na lumapit pa siya dito, isinasantabi niya na lamang. Madalas ay iniiyak na lamang niya ang mga nararamdaman niya para kay Luis. Akala niya noon ay kapag ikinasal sila, magiging maayos na kahit papaano ang pagsasama nila. Pero hindi pala. Nagkakamali pala siya dahil hindi ganoon ang ine-expect niya. Nasa garden silang lahat ng mansyon ng mga Lamberge, nagkakasiyahan at nagse-celebrate ng first birthday ng kanilang anak na si Francesca. Masaya ang lahat, lalong-lalo na si Cheska dahil yung mga pangarap niya noon ay natutupad na ngayon para sa anak niya. Pinawi niya ang luhang pumatak galing sa mata niya. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya dahil sa nakikitang senaryo. May kanya-kanyang ginagawa ang lahat, kaya naman pumunta siya sa isang sulok na walang katao-tao. Marami na rin ang nangyari sa buhay niya, pero nanatili siyang matatag para kay Franz. Hindi na dapat sapitin ng anak niya ang mga nangyayari sa kanya. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang magulo at watak-watak na pamilya gaya niya. Walang ina ngunit may ama na hindi siya pinahahalagahan. Muli niyang pinunasan ng luhang pumatak sa mga mata niya. Tumingala siya upang kahit papaano makalanghap ng sariwang hangin. Bakit hindi ka makahilubilo kila mama? Tanong ni Luis mula sa likuran niya. Malumanay ang pagkakabigkas nito. Nagpapahangin lang. Tipid niyang sagot habang hindi pa rin humaharap dito. Pagkatapos niyang magsalita ay akala niya'y wala ito roon.
Pero nagulat siya dahil pagharap niya, naroon pa rin si Luis. Akala ko umalis ka na. Gulat niyang sabi. About sa usapan natin noon, pwede ka nang pumasok bukas. Wika nito na kanyang ikinatigil. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas makakapagtrabaho siyang muli. Ngunit hindi niya iyon pinahalata kay Luis. Tumango na lamang siya bilang sagot. Bilang sekretarya ko. Dagdag nito na ikinataas ng ulo niya upang tignan nito. Teka, bakit sekretary mo? Di ba meron ka namang sekretarya? Si Ben? Wala na siya, nag-resign na kahapon. Sagot nito bago siya talikuran. Wala na siyang nagawa dahil hindi naman niya na magawang makipagtalo pa kay Luis. Naka-uniform na siya na dati niyang sinusuot noon ngunit medyo sumikip na at naging hapit sa kanya ang suot dahil na rin siguro sa nanganak siya. Pagpasok niya sa building, hinarang siya ng gwardya. Wala na pala ang dating gwardya na kilala niya. Ma'am, saan po ang punta niyo? Tanong nito sa kanya. Sa trabaho ko po kuya. Sekretary po ako ni Mr. Lamberge. Muntik pa siyang madulas na sabihin ang pangalan ni Luis. Sekretary? Kayo po pala yung bago? Tanong nito na tinanguan niya. Pinapasok na siya kaya agad niyang tinungo ang floor ni Luis. Habang palapit ay kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung paano makitungo si Luis sa kanyang sekretarya. Dalhan mo ko ng kape. Black coffee. Utos nito bago pa siya makaupo. Napahinga na lang siya ng malalim bago sundin ang utos nito. Paglabas niya ay nasalubong niya ang babaeng sopistikadang tignan. Mayroon itong hapit na suot sa katawan. Naka-heels ito ng napakataas at napakapula ng nilagay na lipstick sa labi. Hinarang niya ito nang magtangka itong pumasok sa office ni Luis. Agad siyang tinaasan nito ng kilay. At sino ka naman? Mataray nitong bigkas. Tinaasan niya rin ito ng kilay. At sino ka rin para pumasok sa office ni Mr. Lamberge nang walang pasabi? Pagsusuplada niya dito. At sino ka ba? Para pakailaman na ng relasyon namin ni Luis, my baby. Pagyayabang nito, nakamuntik pa niyang ikabong halit ng tawa. Ikaw? Karelasyon ni Mr. Lamberge? Natatawa niyang sabi habang dinuduro pa ito. So anong nakakatawa doon? Hindi ka ba naniniwala? Bakas ang inis sa tono nito habang nakahalukip-kip. Pinasadahan siya ng babaeng kaharap mula ulo hanggang paa. Nakataas ang noo nito at nakangiting mapang-asar nang bumaling ito sa kanya. Mas better namang ako ang maging girlfriend ni Luis kaysa sayo. Itsura mong yan mukhang losyang at basura. Pwe. Maanghang na panlalait nito sa kanya, ngunit hindi niya yun inintindi. Tinawanan niya lang ito sa mga sinabi nito. Sa isip-isip ni Cheska, yung sinasabihan nitong losyang at basura ay asawa na ngayon ng nag-iisang Luis Trejano Lamberge. I'm sorry ma'am, but Mr. Lamberge is not available at this moment at binilin po niya sa akin na bawal ako magpapasok ng mga intruder. Makakaalis na po kayo. Excuse me. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilampasan niya ito na parang hangin. Napatangan na lang si Yvonne kay Cheska na dinaanan lang siya na parang walang nangyari. Isang gabi pagka-uwi niya galing sa trabaho, ay pagod siyang tumuloy sa silid nila ni Franz. Katabi rin nilang natulog si Luis. Ngunit walang nagaganap na kakaiba sa kanila. Para bang magkakilala lamang sila nito. Habang tumatagal ay unti-unti na ring natututo si Franz ng pagsasalita at nakakahakbang na rin ito ng bahagya. Kanina nasalubong niya si Krisha. Sinabi nitong nakatulog na si Franz sa silid nito kaya hindi niya na naabutan ng anak niya. Naglinis na siya ng katawan at naghanda upang matulog sana. Ngunit napatalon siya sa gulat nang bumalibag ang pinto sa silid. Napaatras si Cheska dahil sa takot at kaba. Akala kasi niya ay may kung anong nangyari. Pero si Luis lang pala yun na susuray-suray sa paglalakad papasok sa kwarto. Nakayuko ito habang naglalakad papasok. Kumapit ito sa hamba ng pinto upang kumuha ng suporta. Pero dahil sa sobrang lasing ni Luis, bumagsak ito sa sahig. Napahiyaw siya dahil sa gulat nang malakas na bumagsak ang katawan ni Luis sa sahig. Dinaluhan niya ito para tulungang makatayo. Hinawakan niya ang braso ni Luis tsaka hinatak ito upang umangat kahit papaano ang katawan nito. Pero nahihirapan siya dahil napakabigat ng katawan nito. Luis? Luis! Tawag niya rito nang hindi ito gumalaw.
Parang tulog na yata ito dahil sa kalasingan, kaya naman ginamit niya talaga ang lahat ng lakas niya upang maiangat ang binata at madala sa kama. Kahit hirap, pinilit niyang iangat at mailagay ito sa kama. Nang magtagumpay, inumpisahan na niyang tanggalin ang sapatos at medyas nito. Tumayo siya sa paanan ng kama at pinagmasdan ng asawang mahimbing na natutulog sa kama. Maamo ang mukha nito at walang mababakas na kahit na anong emosyon doon. Mahal naman talaga niya si Luis, ngunit dala ng mga dumating na hamon sa buhay, lumayo ang loob nila sa isa't isa. Hindi niya alam kung kailan babalik sa masayang buhay ang pamilyang kanyang ninanais. Sinimulan niya ng alisin ang botones ng polo nitong suot. Ngunit habang ginagawa niya yun, pinagpapawisan siya ng matindi. Hindi niya alam kung bakit ba ganoon ang nararamdaman niya sa simpleng paglalapit lang ng katawan nila ni Luis. Nang tuluyan niya ng maialis ang pangitaas nito, wala sa sarili niyang hinaplos ang dibdib ni Luis pababa sa mamasal nitong abdomen. Huling hawak at kita niya sa katawan nito ay noong unang may nangyari sa kanila. Hindi niya akalaing mahawakan niya itong muli. Dahan-dahan niyang pinasadahan ang kabuuan ng katawan ni Luis maging sa braso nitong mamutok-mutok sa muscles at umabot iyon sa pangahan nitong muka. Pinakatitigan niya ang kabuuan ng mukha ni Luis. Napakagwapo pala talaga ng asawa niya. Hindi niya lubos maisip na ito ang mapapangasawa niya. Ngunit hindi naman talaga romantic ang nangyaring kasal sa kanilang pagitan. Napilitan lang silang dalawa ni Luis dahil sa anak nila. Yun lang yun at wala nang iba pang dahilan. Kung may ibang choice pa sana siya, ay mas gusto niyang masayang pamilya ang kalalakhan ni Franz. Pero wala ganun ang nakatadhana sa kanila. Siguro naman, paglaki ni Franz, maiintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa kanilang pamilya. Sana balang araw, dumating ang panahon na maging masaya tayo. Yung walang away, walang gulo, at walang palitan ng nararamdaman. Sawa na rin ako magpanggap na ayos lang ang lahat. Dahil sa totoo lang, matagal na ako nagtitiis mula nang mawala ang mami ko. Kala ko magiging masaya na ako at makakahanap ng pamilyang bubuo sa pagkatao ko. Pero ayos lang kung ganitong sitwasyon ang napuntahan ko. At least, hindi ako katulad ng daddy ko na itinakwil ako at pinagmalupitan. Di ko hayaan na mangyari sa anak ko ang lahat ng dinanas ko noon. Mahabang daing ni Cheska habang nakatitig sa mukha ni Luis na payapang natutulog. Ayos lang na sabihin niya lahat ng nararamdaman niya kay Luis. Dahil hindi naman ito malalaman dahil tulog ito't walang malay. Hindi na malaya ni Cheska na pumatak na pala ang luha niya sa pisngin Luis habang hawak niya ang panga nito. Tumingala siya at pinunasan ng luha sa mga mata niya. Umurong siya ng bahagya para makalanghap ng maayos dahil nahihirapan siya sa namumuong sipon dala ng pag-iyak niya. Nanlamig ang buo niyang katawan nang makita niyang nagmulat ng mga mata si Luis. Hindi niya akalaing gising pa pala ito. Balisa ang mga mata niyang iniwas ang tingin dito. Ipinaling niya ang tingin sa iba't ibang sulok ng silid dahil ayaw niyang malaman ni Luis ang nararamdaman niya. Pinagdarasal niyang sana hindi nito narinig ang mga sinabi niya kanina. Ngunit sinong niloko niya? Siguradong alam na nito dahil napakalapit lang naman nila habang binibigkas niya yun. Akala naman kasi niya lasing na lasing ito't hindi niya na kayang gumising kaya nadala siya ng nararamdaman niya. Titignan ko lang si Franz sa silid niya. Pagdadahilan niya't naisa nang tumayo nang inagapan siya ni Luis. Hinila siya nito ng malakas kaya bumagsak siya sa tabi nito. Pagbagsak niya, kinubabawan siya nito. Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat dahil sa bilis ng pangyayari. Matagal na rin mula nang maikasal tayo pero walang namamagitan sa atin kahit nakarapatan naman natin bilang mag-asawa ang magtabi sa kama. Siguro naman hindi mo ko idededma kung hihilingin ko sa iyo ang gabi na ito. Namutawi yun sa bibig ni Luis. May halong pagkalasing ang tono nito na ikinalunok ni Cheska. Anong ibig mong sabihin? Kunwari hindi niya maintindihan ang pinupunto nito. Pero sa totoo lang, alam niya ngunit kinakabahan lang siya. Heto, huling sambit ni Luis bago siya nito dambahin ng halik sa labi. Magaan lang iyon na parang nag-iingat si Luis na siya'y masugatan. Dahil nabigla siya at hindi pa maproseso ng utak niya ang mga nangyayari, hindi agad siya nakapag-react. Ngunit nang haplusin ni Luis ang kanyang balakang, ay nag-umpisa na ring mag-init ang kanyang katawan, lalo na ang kaibuturan ng kanyang pagkababae.
Matagal na panahon na rin nang huli nilang nagawa ang ganoong bagay. Mukhang hindi na siya makakalakad pa bukas paggising niya dahil sa pananabik nila sa isa't isa. At nangyari nga ang inaasahan niya dahil paggising niya ng umaga, hindi agad siya nakabangon. Sinilip niya ang orasan sa pader at magtatanghali na pala siya. Nagulantang siya bigla dahil hindi siya nakapasok sa trabaho. At ang matindi pa doon, napakasakit ng buo niyang katawan na para bang binugbog ng 5 lalaki. Pinilit niyang bumangon para makapaglinis ng katawan at para na rin mapresko ang katawan niya dahil nararamdaman niya nang lalagkit siya. Inabot sila ng 5 oras kagabi. Hindi niya akalaing ganoon pala katindi si Luis pagdating sa kama. Pero bakit noong unang may nangyari sa kanila, para bang iningatan siya nito ng husto. Kahit nga ba first time niya yun, ay natatandaan niyang isang beses lang siyang ginalaw ni Luis. Pero kagabi, parang ayaw siya nitong tantanan. Nananakit tuloy ang lahat ng bahagi ng katawan niya. Nagkikirutan ng mga himaymay ng muscles niya na nabanat dahil sa ginawa nila kagabi. Wala sa sariling napangiti siya dahil sa namagitan sa kanila ni Luis. "Ma'am, nariyan po sa tab yung mainit na pinahanda kanina ni Sir. Diyan daw po kayo magbabad ng katawan para kahit papaano mawala po ang sakit." May panunod Diyos sa tingin ni Krisha sa kanya bago pa lang siya makapasok ng banyo. "Oo na, ikaw talaga chismosa. Nga pala, nasaan si Franz?" "Ginala po ng mother-in-law niyo, ma'am." "Ganoon ba? Hindi nila ako sinilip?" "Hindi po, sabi kasi ni Sir ay, Ma, napagod si Cheska kagabi. Huwag niyo na siyang istorbohin. Ayaw niyo nun magkakaroon na naman kayo ng panibagong apo." Sagot ni Krisha na kunwari ginaya pa nito ang boses at tono ni Luis. Napatawa siya dahil sa binalita ni Krisha. Kaya naman natawa na rin si Krisha habang tinutudyo siya. Nagtawanan sila bago siya pumasok na sa banyo at mapreskuhan. Mabilis sa mga araw na lumipas. Nalaman niyang buntis na naman siyang muli. Hindi lang naman kasi isang beses ang nangyari sa kanila ni Luis, kundi napakaraming beses. Wala na ang dating cold na Luis dahil paunti-unti bumabalik na ang dating trato nito sa kanya. Hindi na ito katulad ng dati na iniisnab siya. Ngayon ay may time na ito para igala sila ni Franz at bigyan ng sweet moment na ipinagpapasalamat niya dahil malaki ang pagbabagong naganap sa kanilang dalawa. "Han, anong gusto mo dito?" Nasa sala silang tatlo ni na Franz at Luis, nanonood ng Netflix. Nilapit ni Luis ang cellphone na hawak nito. Nagtitingin pala ito ng mga jewelries. Siguro yung koleksyon nito o pangbigay sa mami nito. Ito na lang, mas simple pero elegante. Itinuro niya ang isang set ng accessories na kanyang nakita. Isa iyong muna may kinang sa palibot nito. Kumpara sa ibang design, ay mas simple ang isang yun. Tumango-tango si Luis bilang pagsang-ayon. "You like it?" Tanong nito sa kanya. "Oo, maganda naman at simple lang. Sino namang hindi magagandahan dyan? Siguradong maganda talaga yan at saka dreams yan ng bawat babae sa mundo, no?" Napangisi si Luis sa kanyang sinabi. "So, ito na lang ang bibilhin ko for you?" Hindi agad siya nakakibo dahil sa sinabi ni Luis. Ngunit nang mag-sink in sa utak niyang sinambit nito, napatuwid siya ng upo. "Teka, para sa akin ba yung mga yan?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Yes, hon. Nagtitingin ako para sa gaganaping baby shower natin." Sambit nito na may ngiti sa labi. Nagtawanan sila at mabilis niyang niyakap si Luis sa mga bisig nito. Nauna ang kasal nilang dalawa bago pa magkaroon ng baby shower. Total ay 3 buwan pa lang naman ang tiyan niya at hindi pa gaanong halata ay ikinasal silang muli ni Luis sa simbahan. At this time ay imbitado na ang lahat ng malalapit na tao sa kanilang buhay. Ang inimbitahan lang naman ni Cheska ay sina Jam at Kelly. Tuwang-tuwa ang dalawa niyang kaibigan dahil sa wakas nabuo na ang pamilyang nais ni Cheska. Masayang-masaya ang mga ito nang tuluyan na nga silang ikasal. Binanggit niya rin ang binyag ni Franz na dapat ay ginawa na noon pa man. Ngunit dahil nagkaroon ng problema ay hindi agad naisaayos ang lahat. Ngunit ngayon na maayos na, kinuha niya ang dalawa bilang ninang ni Franz. Miss na nga ng mga ito si Franz. Kaya nang makita ng mga ito ang noong magdadalawang taon na si Franz, ay talagang nilamukos ng halik ng mga ito ang bata. Sobra daw nilang na-miss si Franz dahil matagal ding hindi nakita ng mga ito. Nang tuluyan na silang maikasal ni Luis, ay walang pagsidlan ang saya na nararamdaman niya dahil sa wakas.
Ipinakilala na siya ni Luis sa buong mundo bilang ganap at tunay nitong asawa. Nalaman ng daddy niya ang nagaganap sa buhay niya. Kaya sinubukan nitong kausapin siya tumingi ng tawad sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Maging ang stepmother niya ay humingi din ng kapatawaran sa lahat ng masamang naidulot ng mga ito sa kanya. Pinatawad naman niya ang mga ito at ngayon wala nang bigat sa puso niya. Maayos na ang buhay niya at mahal na mahal pa siya ng asawa niyang si Luis. Hindi niya pinagsisisihang nagpakasal siya kay Luis dahil tunay at dalisay ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Nagpapasalamat siya sa may kapal na binigay ang pagkakataong magkaroon siya ng maayos na pamilya at buo. Basta't manalig at magtiwala, nandyan ang Diyos, gagabay sa lahat ng pagsubok na iyong tahakin. Hindi niya tayo pababayaan, bagkus ay papatnubayan.